Kinustodiya pa rin ng National Bureau of Investigation ang kapatid at umano'y business partner ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo na kapwa nadakip sa abroad. Magbabalita si Rainiel Pawid. Nadampot ng mga otoridad sa Indonesia ang kapatid ni Mayor Alice Guo na si Sheila Lial Guo, pati ang sinasabing business partner ng dating alkalde na si Cassandra Leong. Na-corner sila sa Mega Mall Batam Center sa Riau nitong August 20. Sa intelligence data sharing mula sa ibang mga bansa, nag-cruise ship pa Jakarta sina Sheila at Cassandra kasama si Alice Guo. Isang Singaporean national daw ang nag-book ng kanilang hotel pero hindi kasama ang dating alkalde noong maresto ang dalawa. Huwebes ng hapon na iuwi na sila sa Pilipinas. Si Sheila, naka-wheelchair nang ilabas sa airport matapos umanong mahilo. Agad silang dinala sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila para sa inquest proceedings. Ayon sa Department of Justice, naharap si Cassandra Leong sa reklamong obstruction of justice at paglabag sa Passport Act. Si Sheila Guo naman kakasuhan ng paglabag sa immigration law. Umaga na ngayong Biyernes nang madala sila sa National Bureau of Investigation. Pero ayon sa abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio, kung madedetain si Ong dapat sa House of Representatives kung saan may contempt order sa kanya dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig tungkol sa Pogo-related crimes. In my humble opinion, dapat talaga nag-take custody ang House of Representatives through the Sergeant at Arms. Ang problema, long weekend nagbakasyon na yata lahat ng mga kongresista natin So, nandito siya. Pero nanindigan si Topacio na wala raw kaugnayan si Ong kay Alice Guo. May impormasyon naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na ilang araw na malagi sa Singapore ang dating Banban Mayor. Sa larawang inilabas ng PAOK, ang babaeng naka-pink na bag daw ay si Guo habang nasa Kuala Lumpur International Airport sa Malaysia. Kuha raw ang litrato nitong July 21 at papunta raw niyan sa Singapore si Guo. Pagkatapos, saka raw sila nag-ferry ni Ong at Sheila Guo patungong Indonesia kung saan na nadakip ang dalawa. Inaasahan namang dadalhin sa Senado si Sheila Guo sa susunod na linggo, kung saan may arrest order siya sa hindi rin pagsipot sa Senate hearings. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Sa puntong ito, magkakausap natin si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, Ms. Dana. Magandang tanghali po sa inyo. Ma'am, pakilinaw lamang po yung ilang detalye dito sa pagkakahuli ni Sheila Guo at Cassandra Leong. Ano po yung ginagawa nila sa Mega Mall Batam Center nang mahuli sila noong August 20? May detalye po ba tayo? May information po tayo from Indonesian counterparts natin, Indonesian immigration, that they were apparently parang trying to cross the border. So mukhang may attempt po ito na pag-alis silang dalawa. Kaya nalaman po ng mga immigration authorities na meron po silang attempt. And because they know already through our coordination na may kinakaharap pong kaso itong dalawang ito dito sa Pilipinas, minarapat po nilang arestuhin at ipa-deport po dito. Gaano po katagal yung ginawang paghahanap sa kanila ng mga otoridad sa Indonesia? Nagkataon lang ba ang pagka-aresto sa kanila sa mall o talagang minamanmanan na po nila? Minamanmanan na po ang movement ng grupo ni Alice Guo. Mula po noong August 18, nalaman po natin that they entered Indonesia territory through Batam via ferry. At mula noon po, trinak na po sila dahil we coordinated po with the Indonesian immigration requesting assistance in locating and reviewing the documentation of the said individuals. At doon po, through their tracking, nakita po nila when they attempted to exit Indonesia itong dalawang ito, kaya po nila hinuli. So pumasok sila via ferry sa Batam tapos nagpaplano na sila na dun din sila lalabas. Alam po ba natin kung ano yung plano nila patungo saan? It seems like it po na mukhang lalabas na rin sila ulit ng Indonesia. But not clear pa po from immigration authorities doon kung ano po ang next plans nila. Ms. Dana, kung si Alice Guo, walang record po na umalis ng bansa, ganun din ba sina Sheila Guo at Cassandra Leong? Si Cassandra Leong po, nakaalis na po as early as June before pa po nagkaroon ng mga hearing sa kanila. Same with po with Sheila Guo, wala rin po siyang recent
travel history. That's why when we confirmed, initially na-confirm po natin yan with Singaporean authorities na nandoon po sila noon, ay nagsimula na po yung tracking natin doon sa mga movements nila and backtracking po doon sa mga prior activities nila. So, si Cassandra Leong, talagang June, sabi niyo nga po umalis. Si Sheila Guo, paano po siya nakalabas ng bansa? May record po ba tayo? Si Sheila Guo po, parehas po ni Alice Guo, walang record po ng kanilang pag-alis. Tinitingnan po natin, mukhang illegal means din po ito. To the inspection po ng travel document ng kanyang pasaporte, Philippine passport na ipinakita po pagbalik niya ng Pilipinas. Nakita po na nga siyang markings or annotations ng Philippine immigration, meaning hindi po siya dumaan sa mga formal na ports po natin, kagaya ng airports and seaports. At mukhang illegal means ang dinaanan niya para makalabas ng bansa. Siya po ay nakitaan ng entry sa Sabah, Malaysia. That's why it further solidifies po itong ating teorya na illegal po ang pag-alis niya at pagtawid po papuntang Malaysia. So talaga pong nag-backdoor po sila. Pero makakakuha po ba tayo ng record na they traveled domestically, yung travel nila domestically? Kasi kunwari galing dito Metro Manila, possible na lumipad patungong Tawi-Tawi, tapos doon sila sumakay. Makakakuha po ba tayo ng ganung record mula po sa mga airline? Kasama po yan sa mga tinatanong-tanong natin sa mga investigation po ng ating intelligence division because kailangan po nating masundan yung movements niya all the way from Tarlac, mula Tarlac po, at kung paano siya nakarating ng Sabah, Malaysia. And that's part of what we're backtracking. Pero na po tayo mga sinusundan na leads, but siguro hindi muna natin mailabas ngayon because we have yet to confirm the information that we have received. Bukod po kina Sheila Guo at Cassandra Ong, may iba pa bang kasama si Alice na umalis po ng bansa? Si Wesley Guo po, nakita po natin na kasama niya in Singapore and we suspect po na sabay-sabay silang umalis ng bansa illegally at the time na umalis po si Alice Guo. And with your coordination po sa Indonesian government, ay meron na ba silang update ukol po dito kina Alice Guo at Wesley Guo? Nasa Indonesia pa po kaya sila? Ang last monitoring po nila ay nasa Indonesia pa po. Ongoing po ang tracking at ready po ang teams doon para bantayan po yung ginagawang operation. Nagpapasalamat po tayo sa Indonesian Immigration for their prompt response nung nalaman po nila na nandoon itong mga tinuturing na natin na pugante sa bansa nila ay they acted upon it immediately. At mamamonitor po nila kung magtangka po silang lumabas ng Indonesia na katulad nitong plano sana ni Cassandra Leong at ni Sheila Guo, yun lang, naunahan sila ng authorities. Yes, meron po yung mga immigration check doon po sa pinadaanan nila dahil yun po ay ferry port. Kung sila po ay tatawid via ferry o kaya naman po kung sila po ay lilipad via airplane, dadaan din po sila sa Indonesian immigration and the Indonesian immigration would be able to intercept them already. Yung mga passports po na ginagamit nila at ginamit nila, those are legal ones? Si Cassandra Leong po has a Philippine passport. Well, sa ngayon po, wala pa po tayong nakikita na violation with regards to that. Kaya po, ang case niya po is with the NBI. But Sheila Guo has an immigration deportation case po. Nag-charge na po tayo. Sinimulan na po natin yung kaso against her because she was found to be holding a Chinese passport. A Chinese passport with a different name and a different date of birth. It's an entirely different identity. And because of this po, we have reason to say na ito pong kanyang Philippine passport ay maaaring fraudulently acquired at siya po ay illegal alien that has been misrepresenting herself as a Filipino. Siya rin po ay charged for undesirability for being an alien po na yung presence ay nagiging pabigat na po sa Philippine government. So yung pong passport ni Sheila Guo
Okay, meron siyang ginagamit na Philippine passport and Chinese passport. Tama po Yes, ba? tama po kayo dyan. Yung Okay. Chinese passport niya po has not been used yet, pero ito po ay valid up until 2031. Pero ano po to, hindi peke. Legit na Chinese passport. Would we know? It has yet to be verified po by the Chinese government, but from the initial investigation po natin, mukhang legitimate Chinese passport po ito. Yun pong Philippine passport na ginagamit niya ay legitimate Philippine passport din. That's right po. Legitimate Philippine passport din po ang hawak niya. So magsasanga po ito. Paano nakakuha ng legitimate na Philippine passport? Same din po doon sa investigation on Mayor Alice Guo, mukhang it stems from a lot of other Philippine documents that they were able to acquire through fraudulent. So paano po yun, Miss Dana? She's not a Filipino citizen, pero meron siyang Philippine passport. Pero yung Chinese passport din po niya ay a different identity. So eventually, i-deport din natin siya sa China. Yun po ang punitive action ng immigration once mapatunayan po natin na isa siyang illegal alien dito sa Pilipinas. Then the final action po is Miss Dana? Miss Dana? All right. Miss Dana? All right. Naputol po ang ating linya ng komunikasyon pero babalikan natin si Miss Dana Santoval ukol po dito sa sitwasyon nga update kina Sheila Guo at kay Cassandra Leong. Sa puntong ito, magkakausap natin muli si Immigration Spokesperson Dana Sandoval tungkol pa rin sa kaso ng hinahanap na ring dismissed Mayor Alice Guo. Miss Dana? hello. Magandang hapon po muli. Apo. Doon po sa naiwan ko na katanungan nung naputol tayo. So ngayon po na, okay, si Sheila Guo ay may Philippine passport pero illegally obtained because she's not even a Filipino citizen. Tapos yung sa Chinese passport din po niya ay iba yung kanyang pagkakakailanlan. So after niyang harapin yung mga kaso niya dito, ay i-deport din po natin siya sa China dahil may kaso rin siya kakaharapin doon. Ang final punitive action po ng Philippine immigration is deportation and blacklisting. So once everything has been proven na siya po ay isang illegal alien, we deport her po and blacklist her name po from the Philippines. But we have to wait for the na matapos po yung mga pending cases niya dito sa Pilipinas. Kailangan po ma-resolve muna ito at kung sabihin po ng korte na kinakailangan niyang mag-serve ng time here in the Philippines, she has to serve that time first and resolve all her cases in the Philippines before we can implement her deportation. Ms. Dana, kahapon po nagkaroon ng lituhan kung saan dadalhin sina Guo at Ong. Ang arrest order kasi ni Ong sa Kamara po, di po ba? Habang sa Senado naman itong si Sheila Guo. Pero una silang dinala sa Bureau of Immigration. Bakit at nagkaroon din ba ng interrogation po sa kanila sa immigration? Hindi po. Nagkaroon po tayo ng coordination with the Department of Justice, with NBI, with also the Senate and Congress. On the arrest of Sheila Guo and the arrest of the NBI for Cassandra Leong. Doon po sa proseso, pag-land po nila, we take custody po, immigration took custody of Sheila Guo as she is being charged for a deportation case. Dinala po siya sa ating main office for inquest, medical po, and booking procedures. Pagkatapos po noon, nung kanilang medical, dinala po silang dalawa naman, papunta po doon sa NBI kung saan po humaharap din po sila ng ibang mga kaso that are being filed by the NBI. After that po, ipipresenta po sila ng NBI sa Senate Sergeant at Arms na siya rin pong merong arrest warrant sa kanya. Nagkaroon po ba ng interrogation kayo sa BI? May mga mahalagang impormasyon po ba silang naibigay?
During their stay po, during our inquest, wala po silang masyadong sinabi. They refrained po from saying anything apart from those needed during the inquest. We actually waited a while po for their lawyer. I think inabot po tayo ng alas 10 ng gabi until matapos po yung inquest because they waited for their counsel before they could start po. At mula po sa BI, inilipat sina Guo at Ong sa NBI. Sabi niyo nga po, sabi ni Attorney Ferdinand Topacio na abogado ngayon ni Ong, wala naman standing warrant on any crimes yung dalawa sa Pilipinas. Bakit sa NBI sila itinurn over? Hindi po ako makakasagot Ayun, with I was gonna regards ask. to Oo their nga po. standing crimes here because from what I believe po, NBI is filing cases as well against them. Dumating po sa NAIA na naka-wheelchair si Sheila Guo. Kumusta po yung resulta ng kanilang medical? Si Sheila po, nung dumating po ay maayos naman po, deplaned ang eroplano po ng maayos. But because sa dami po ng mga tao that were there, marami din po yung mga kasamahan natin sa media that wanted to interview or take photos of her. Medyo naging cramped po yung area and I think medyo lumipis po ang hangin kaya nahirapan po siya. That's why nagkaroon po ng assistance sa kanya, nagbigyan po siya ng wheelchair at medyo naluwagan po yung area. Nung nagka-medical po nung gabi, wala naman po nakitang any issues or problems with her health, which is a good thing po. And so far, even during her stay in the NBI, wala po tayong natatanggap na report of any medical problem na doon. Sabi nyo nga po kanina ay hindi naman po sila masyado nagsalita and karapatan naman po nila yan. At I'm sure hinihintay nila yung kanilang mga abogado. Pero at least man lang ba naitanong at sumagot po ba sila kung magkakasama sila, nila Alice Guo at Wesley Guo, sila pong apat? They did not give any information of this, but it was evident po that they were all together. Apart from the information that we got from Singaporean immigration na sila po ay magkakasama, there were also other indicators, kagaya po ng luggage tags na ang nakalagay pong pangalan ay Alice Guo. Yung kanilang travel histories po ay magkakasama. So they were really traveling together and crossing borders sa Asia. Panghuli na lamang po balikan ko si Alice Guo at Wesley Guo. Ano po ang assurance po ng Indonesian authorities sa atin? Anytime soon ho ba ay matutuntun na nila si Alice Guo? Very positive po tayo sa magiging action ng Indonesian immigration. Mabilis po sila nung nalaman nila ang kaso po ni Mayor Alice Guo. That's why we're very confident na maibabalik po itong mga ito despite traveling out of the country illegally para harapin po nila yung mga kaso po sa kanila dito sa Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Magandang hapon.